Isang magandang araw po sa ating lahat, mga minamahal. Ako po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Anton Ramirez Jr. At narito po tayo upang ituro ang New Testament salvation. Sa araw pong ito, talakayin po natin ang tungkol sa kaligtasan ng ating kaluluwa sa bagong tipan. Bakit kinakailangan sa bagong tipan tayo mag-focus? Sapagkat may pagkakaiba, mga minamahal, ang object of faith sa lumang tipan at sa bagong tipan. Bagamat iisa ang tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit iba't iba ang object of faith. Naniniwala din tayo na ang kaligtasan ay laging sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit sa iba't ibang panahon at dispensasyon, ay hindi po pare-pareho ang object of faith o yung bagay na sasampalatayanan ng tao. At sa panahon natin ngayon, napakadami pong relihiyon na nagtuturo tungkol sa kung papaanong maliligtas ang tao mula sa kasalanan at mula sa apoy ng impyerno. At marami po ang nalilito. Inaakala ng marami na sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa. Sinasabi ng iba na pananampalataya lamang. Sinasabi naman ng iba na hindi maaaring pananampalataya lamang, kundi pinagsamang pananampalataya at pinagsamang gawa. At may binabanggit silang salita ng Diyos, may binabanggit silang mga talata tungkol sa mga bagay na ito, at marami po ang tunay na nalilito. Ngayon, upang hindi tayo malito, mayroong ginawa ang Diyos na paghahati sa salita ng Diyos. Sinabi sa Biblia na sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Ibig sabihin po, ang buong Biblia ay mayroong pangunahing division. At ang division na ito ay ang lumang tipan at ang bagong tipan. So pag-usapan po natin sa araw na ito ang tungkol po sa bagong tipan, sa kaligtasan ng bagong tipan. At bago natin po tukuyin kung ano ang object of faith o ang pananampalatayanan sa bagong tipan, ay atin muna pong i-establish ang katuruan. Kailan po ba nagsimula ang bagong tipan? Mayroong tatlong pagpipilian kung kailan nagsimula ang bagong tipan. Number 1, sa birth of Christ. Number 2, sa baptism of Christ. And number 3, sa death of Christ. Sa palagay mo, minamahal, sa palagay po natin, saan nagsimula ang bagong tipan? Sa kanya po bang kapanganakan? Sa kanya po bang bautismo? O doon sa kanyang kamatayan? Marahil mayroon ka nang nasa isip ngayon. Maaaring iniisip mo, kagaya ko dati, na ang bagong tipan ay nagsimula sa kapanganakan niya. Tignan po natin sa Biblia kung posible po ba na sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo nagsimula ang bagong tipan. Gumawa po tayo ng timeline. At number 1, sa kanya po bang birth? Sa kanya po bang kapanganakan? Anong sinasabi ng Biblia tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Babasahin ko po sa Luke chapter 2. Ito yung panahon na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay isinilang at siya po ay dinala ng kanyang mga magulang sa temple upang ihandog po doon at i-circumcise. So, babasahin po natin sa Luke chapter 2 verse 21 to 24.
Ito po ang nakasulat sa salita ng Diyos. Verse 21, "And when 8 days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called Jesus, which was so named of the angel before he was conceived in the womb." Verse 22, "And when the days of her purification, according to the law of Moses," take note, according to the law of Moses were accomplished, they brought him to Jerusalem to present him to the Lord. Verse 23, "As it is written in the law of the Lord, every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord." So according to the law of the Lord. So ang tinutukoy po rito ay ang lumang tipan. Verse 24, "And to offer a sacrifice according to that which is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons." Paulit-ulit pong sinabi na ang panahong ito na isinilang ating Panginoong Jesucristo at dinala po doon sa temple upang i-circumcise at ihandog sa Panginoon, at nag-alay po ng turtle doves, pair of turtle doves, or ng 2 pigeons, ayon po sa pagsunod sa kautusan po ni Moses. So mga minamahal, makikita po natin sa talatang ito na hindi pa ito ang bagong tipan. Okay? At meron pang isang verse, makikita po natin sa Galatians chapter 4, verse 1 to 4. Okay? Nais ko pong basahin at ating tignan kung ang verse po bang ito ay nagpapatunay pa rin na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi po ang kanyang kapanganakan ay hindi ang pagsisimula ng bagong tipan. Ito po ang nakasulat sa Galatians chapter 4, verses 1 to 4. "Now I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all." Verse 2, "But is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Even so, when we were children, we're in bondage under the elements of the world." Verse 4. Take note this. Tignan po natin mabuti. "But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law." Malinaw po nakasulat sa salita ng Diyos na ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ay under the law. So, sa makatuwid, ay iwanan na po natin ang unang possibility kung kailan nagsimula ang bagong tipan. Hindi po ito sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Akala ko dati ay noong unang Pasko, noong unang isinelebrate, ayon po sa iba, yung Pasko, kung saan ang Panginoong Jesucristo ay isinilang. Okay, number two. Sa kanya pong baptism. Anong sinasabi ng Biblia tungkol sa bautismo ng ating Panginoong Jesucristo? Marami po ang naniniwala na noong ang Panginoong Hesus ay binautismuhan, ay doon daw nagsimula ang bagong tipan. At kasi iniuugnay nila ito doon sa pasimula ng kanyang earthly ministry, kung saan siya po ay nangaral at nagpagaling at bumuhay ng patay at lahat po ng mga himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Simula nang siya ibautismuhan, ay doon po natin makikita yung kanyang mga ministry. Ano po? So, ating tignan, mula sa kanyang bautismo hanggang sa kanyang sa kanyang kamatayan, ay mayroong ginampanan. At ito yung tinatawag na Christ's earthly ministry. Ang tanong po ay, simula nang siya po'y bautismuhan hanggang sa kanyang kamatayan, ito po ba ay bagong tipan na? Anong sinasabi ng Biblia tungkol po dito? Okay? So, tingnan po natin mismo yung account na kung saan ang Panginoong Jesucristo ay binautismuhan. Makikita po natin yan sa Matthew chapter 3.
Matthew chapter 3. Sulat po muna natin para po sa mga manunood po natin na nag-aaral ng salita ng Diyos. So, tingnan po natin sa Matthew chapter 3. Ang verse po ay, simulan natin sa verse 13 hanggang 17. Ito po ang sinasabi ng Biblia nung bautismuhan ng ating Panginoong Jesucristo. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? Verse 15. And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. So makikita po natin dito, may sinasabi ang Panginoong Jesucristo na mayroon dapat mapulfill. Meron pong dapat mapulfill. Kapag pinayagan daw po siya ni John the Baptist na bautismuhan, ay mayroong mapupulfill na righteousness. Ano po kaya yung righteousness na yon? Babalikan po natin yan. Tuloy ko lamang po yung talata. Verse 16, And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were open unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him. And lo, a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. So, maliwanag po dito, mga minamahal, na nabautismuhan ng ating Panginoong Jesucristo. At ano po yung tinutukoy ng ating Panginoon na mapufulfill kapag siya po ay binautismuhan na John the Baptist? So, tingnan po natin sa Matthew chapter 5. Excuse me po. Verse 17, ito po ang sabi ng Biblia sa verse 17. Matthew chapter 5, mababasa po natin sa Matthew chapter 5, verse 17 and 18. Sabi po ng salita ng Diyos, Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. So, umuugnay doon po sa sinabi niya kanina nung kanya pong bautismo na meron po siyang ipupulfill. At ang tinutukoy po niya ay ang law and the prophets. Verse 18, ito po ang sabi ng Biblia, For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. So makikita natin mga minamahal na ang pagbabautismo sa ating Panginoong Jesucristo ay fulfillment ng law and prophets. Anong masasabi, maaaring tatanungin po natin, bakit meron bang kautusan sa lumang tipan na siya po ay dapat bautismuhan? Alam niyo po, ang bautismo ay bahagi po, ang water baptism ay bahagi po ng cleansing na katuruan, mga paghuhugas, washing and cleansing sa especially sa book of Leviticus, sa Old Testament. At mga minamahal, meron pang sinasabi ang Biblia tungkol sa righteousness. Kasi ang sinasabi kanina ng Panginoong Jesucristo, may mapufulfill na righteousness. At ayon po sa Romans chapter 10, meron pong righteousness po dito na tinutukoy ang Biblia. Romans chapter 10, verse 5. Ito po ang sabi ng Bible. For Moses describeth the righteousness which is of the law. So, meron pong righteousness which is of the law at merong righteousness which is of faith. Tignan niyo po sa verse 6, ito mong sabi ng Bible. But the righteousness which is of faith is spaketh on this wise. Say not in thine heart, who shall ascend into heaven, that is to bring Christ down from above. So, nais ko pong bigyan ng diin na merong righteousness sa Old Testament at meron pong righteousness sa New Testament.
Okay? So, yung pong ginawang pagbabautismo sa ating Panginoong Kristo ay pagtupad sa law. At ito po ay bahagi po ng lumang tipan. Ibig sabihin, simula nung ipanganak ang ating Panginoong Kristo hanggang siya po ay bautismuhan, bahagi po ito ng Old Testament. Marahil sasabihin po ng iba, hindi totoo yan. Pero binabasa lamang po natin ang Biblia. Hindi po tayo nag-iimbento, hindi po tayo kumukuha o nagpapaliwanag ng opinion lamang natin, kundi iyan po ang nakasulat sa Biblia. How about, nung panahon po na ang Panginoong Jesucristo ay binautismuhan, simula nang siya ay bautismuhan, hanggang sa kamatayan po niya, may makikita ba tayo sa Biblia na yung panahon na yan ay under the law pa rin? Mayroong mang verse sa Bible na nagsasabi na yan ay under the law pa rin. So, tignan po natin mga kapatid, mga minamahal. Nakasulat po sa Matthew chapter 23, verse 2 and 3, ang ganito. Ito ay malapit ng ang Panginoong Jesucristo ay ipagkanulo ni Judas Iscariot at kausap niya po ang 12 disciples. At ito po ang kanyang sinabi. Siguro, umpisa na po natin sa verse 1. Excuse me. Then spake Jesus to the multitude and to his disciples. Ang kausap niya po ay karamihan ng tao at ang kanyang mga disipulo. Okay? Verse 2, saying, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Ano ibig sabihin nun? Wala na si Moses, pero ang scribes at saka ang mga Pharisees ay siyang nagpapatupad ng mga kautusan ni Moses. Verse 3, anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? All therefore, whatsoever they bid you observe, that observe and do. So maliwanag po na sinasabi po ng Biblia na ang ating Panginoong Jesucristo ay pinayagan o inutusan, tinagubilinan ang mga disipulo at ang kanyang mga kausap na multitude noon na sundin nila ang batas ni Moses. Maliwanag po mga minamahal na ito po ay bahagi pa ng lumang tipan. At kung maalala po ninyo, may bahagi din po sa Biblia, yung 10 lepers, kung maalala po ninyo, na lumapit sa Panginoong Jesucristo at humihingi po sila ng kagalingan. At ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, yumaon kayo at pumunta doon sa mga priests, gaya ng itinuturo ng law. At mapapansin po natin na malinaw sa buong earthly ministry ng ating Panginoong Jesucristo ay masasabi po natin na under the law po yan. So mga minamahal, kailan po kaya talaga? Ngayon, naibigay na po natin ang dalawang posibilidad, ang kanyang kapanganahan at ang kanyang bautismo at ang kanyang earthly ministry. Hindi po natin nakita dito na ang bagong tipan ay nagsimula na. Wala tayong bersikulo na makikita na nagsimula na po ang bagong tipan po dito. Ngayon, mga minamahal, tignan po natin ang tungkol sa kanyang kamatayan. At marahil mga minamahal, nahuhulaan nyo na kung ano ang nais ko pong puntuhin. Naniniwala po ako sapagkat yan po ang nakasulat sa Biblia, ang bagong tipan po ay nagsimula lamang nung ang ating Panginoong Jesucristo po ay mamatay doon sa cross. Naalala niyo po na ang ating Panginoong Jesucristo ay sumigaw siya nung siya'y nakabitin sa cross at sinabi niya, it is finished. Natapos na, naganap na. Naalala nyo rin po yung binasa nating bersikulo kanina na nagsasabing siya'y pumarito hindi upang wasakin ang law and ang prophets, but to fulfill it. At ayon sa ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya, it is finished. Noon po siya ay nakapako sa cross. At pagtitibayin po natin ang mga bersikulong ito na ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-umpisa ang kanya pong bagong tipan sa kanyang kamatayan. Babasahin po natin sa Galatians chapter 3. Galatians chapter 3, ang verse po ay 13. Ito po ang sabi ng Bible, Galatians 3,
Galatians chapter 3, verse 13. Ito po ang sabi ng Biblia, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree. So tinubos daw tayo ng ating Panginoong Jesucristo noong siya po ay nakabitin o nakahang doon po sa kanyang cross. Ano pang verse ang ating makikita? Sa Colossians chapter 2, ang verse po ay 14. Ito po ang sabi ng Bible, Colossians chapter 2, verse 14. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross. So yung mga commandments, yung mga ordinances sa loob Moses, ayon sa Biblia mga minamahal, ay ipinakong kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pang mga verse ang pwede nating makita na ang bagong tipan ay nagsimula noong siya po ay namatay at doon din po nagwakas ang lumang tipan. Sinasabi po sa Romans chapter 10, verse 4, ang ganito. Romans chapter 10, verse 4. Sabi po sa Bible, For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. So maliwanag po na si Kristo daw po ang katapusan ng batas. At yung tinutukoy ditong katapusan ng batas ay noong panahong siya po ay ipinako sa cross. Noong po siya ay namatay. So maliwanag po yan. At meron po tayong makikita sa Matthew chapter 27, verse 51. Matthew chapter 27, verse 51. Ito nung panahon na ang ating Panginoong Jesucristo ay bawian ng buhay, sa verse 51. Siguro po, umpisa natin sa verse 50. Ito ang sabi ng Bible. Jesus, when He had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. Verse 51. And behold, the veil of the temple was rent in twain, from the top to bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. So makikita po natin dito na yung veil, yung kurtinang makapal sa lumang tipan, doon sa loob ng temple ay nahati. Ibig sabihin po, wala nang pangailangan sa mga pari, wala nang pangailangan sa Old Testament, yung pamamagitan ng mga human priests, sapagkat ayon sa Biblia, ang ating Panginoong Jesucristo na po ang high priest. Okay? So mga minamahal, meron pang isang verse na talagang maliwanag na tinutukoy na ang Old Testament ay nagtapos sa kamatayan ng ating Panginoon at siya rin din pong pagsisimula ng New Testament. Ito po ang sinasabi sa Hebrews chapter 9, verse 15 hanggang 17. Basahin po natin. Excuse me. Hebrews chapter 9, verse 15. Ito po ang nakasulat sa salita ng Diyos. And for this cause, He is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament or the Old Testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Verse 16. For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is of force after men are dead, otherwise it is of no strength at all while the testator liveth. So maliwanag po na ang isang testament ay magsisimula lamang o iiral lamang ang testament
kapag ang testator ay namatay na at wala pong iba na testator ang bagong tipan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, sa makatuwid ay hindi po natin ibabase o ibabatay ang ating katuruan kung papaano o ano ang object ng pananampalatayanan upang maligtas sa panahong ito. Simula sa kanyang birth hanggang sa kanyang earthly ministry hanggang sa kanyang kamatayan. Alam po natin, pagkaraan ng 3 araw at 3 gabi, ang ating Panginoong Hesukristo ay nabuhay muli mula sa mga patay at doon po nagsimula ang bagong tipan. Simula po noon ay pumasok ang tinatawag na heavenly ministry na kung saan ay unti-unti na pong nagbigay ng revelation ang Panginoon tungkol sa kung ano ang pananampalatayanan ng tao sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. At mga minamahal, nais ko pong bigyan din po ng diin na ang 12 disciples hanggang doon po sa Acts chapter 9, noong ang ating Apostol Pablo ay iniligtas ng Panginoon, ay mayroong tinatawag na transition period. Ibig sabihin, ito po yung panahon na kung saan ang katuruan, especially sa Book of Acts, ang katuruan po ay unti-unti pong nagbabago. Sapagkat sa lumang tipan ay nasanay ang mga disciples na ituro at ipangaral ang mensahe na hindi naman talaga nauukol sa bagong tipan. Ngunit unti-unti po siyang nag-fade, unti-unti po siyang nabago, and especially ang mensahe po ng kaligtasan na atin pong dapat subaybayan o tukuyin ay ang katuruan ng ating Apostol Pablo, na kung saan siya po ang pinili ng Diyos upang maging mangangaral, especially sa ating mga Gentiles. Ano po? Ang 12 disciples po ay particular na tinawag ng Diyos para sa Jews. Ngunit ang ating Apostol Pablo ay tinawag pareho, both sa Jews and sa Gentiles. Kaya mga minamahal, sa susunod po na ating pagtalakay ay atin pong bibigyan ng diin kung ano po ang object of faith o yung pananampalatayanan sa panahong ito ng bagong tipan. Muli po, maraming salamat sa iyong panonood at samahan niyo po muli kami sa susunod na bahagi o sa ikalawang bahagi ng pagtalakay natin sa New Testament salvation. Magandang araw po.